Hi mga katambay at welcome sa ating panibagong anime review. Pasensya at ngayon lang tayo ulit nakagawa ng gantong video. Medyo na busy lang tayo. Pero ngayon nga ay samahan nyo ako kilalanin ang anim sa pinakamalakas na kalaban ng mga Demon Slayer. At ito nga ay ang anim na upper rank Moon Demon sa mundo ng mga Demon Slayer. Pero bago natin kilalanin ang mga ito ay kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-hit ang bell para sa mga parating na gantong video patungkol sa Demon Slayer, One Piece at Tokyo Revengers. Shoutout nga din pala kay Sonny Harupohop. Salamat sa pagsuporta katambay. Okay, medyo naparami na yung nasabi natin. Alam kong excited na kayo malaman kung sino-sino ang mga kasali sa upper rank 6 Demon ni Muzan. Alamin natin kung sino sila. Let's go! Ang 12 Kisuki o 12 Demon Moons ay isang organisasyon na kinabibilangan ng 12 malalakas na demon. At sila ang mga tinuturing na pinakamalalakas sa lahi ng mga demon. At sinasabi na ang lakas ng mga ito ay medyo mapapareha sa Demon King na si Muzan Kibutsuji. Kung sino man ang nakanood na sa Demon Slayer series ay kilala nyo na kung sino tong lalaking to. Siya lang naman ang nagpaumpisa sa lahat ng demon na pakalat-kalat ngayon sa mundo ng mga Demon Slayer. Yung 12 demons na to ay malaki ang nakuhang dugo mula kay Muzan. Kaya ganito na lang ang lakas ng mga ito at nakaagamit ang mga ito ng tinatawag na Blood Demon Art. Itong kakayahan na ito ay nagagamit lang ng isang malakas at makapangyarihan na demon. Yung 12 Demon Moons na ito ay nahahati sa dalawang pangkat, ang Lower Moon at ang Upper Moon Demons. Yung Lower Moon ay hindi ko natatalakayin kasi nga ang mga ito ay wala na sa series. Kasi nga yung iba ay napatay na nila Tanjiro at yung iba ay pinatay na ni Muzan mismo. At kasi nga ang topic natin ngayon ay ang Upper Rank 6. Kaya ito na, simulan na natin. Itong dalawang to ay magkapatid. Ang mga ito ang pangunahing kalaban sa Entertainment District Arc. Sa ngayon ito ang mga kalaban nila Tanjiro sa Season 2 ng Demon Slayer. Kung gusto nyo mapanood ay meron na ngayong mga episode. Maganda yung mga fight scene ngayon dyan kasi napakatinding kalaban ni Gyutaro at nitong si Daki. Si Daki ay kahati ni Gyutaro sa posisyon ng upper rank 6. Itong si Daki ay maganda at tinuturing na pinakamagandang babae doon sa Entertainment District. Hindi mo siya makikitaan ng pagiging demon pero itong babaeng ito ay nakakainan ng 7 Hashira sa buhay nito. Doon pa lang makikita natin na malakas tong babaeng to. Hashira ba naman ang kainin? Itong si Daki ay may mga kakayahan katulad na lang ng speed, immense strength, hair manipulation, unlimited endurance at stamina. At gumagamit din ito ng Blood Demon Art na kung tawagin ay Ovisage Manipulation. Yung mga ito ay parang bakal sa tigas na kahit na mukhang tela ang mga itsura nito ay kahit napakatalim na Nichiren Sword ay hindi kayang mahiwa. May kakayahan din si Daki na ang tawag ay Decapitated Immunity na kahit putulin ng ulo nito ay hindi pa rin mamamatay. Kasi nga ang talagang core ng katawan nitong si Daki ay nasa kapatid niya o pwedeng lumipat kung saan ito gustuhin. Si Gyutaro naman ang tunay na humahawak sa titulong upper rank 6. Itong lalaki na to ay napakalakas kasi nga ilang century na itong buhay at lumalaban sa mga Demon Slayer. Nakakain na din ito ng 15 na Hashira. Akalain nyo yun? Napakatindi pala nitong si Gyutaro. Ginagawa lang merienda yung mga Hashira. Yung lakas at kakayahan netong si Gyutaro ay kayang paglaruan ng Hashirang si Tenjin Uzui, ang Sound Hashira. May mga kakayahan si Gyutaro na tawag ay Core Detachment, na kaya niyang ilipat-lipat yung core niya na nasa form ng kanang mata niya. Pwede niyang ilipat kay Daki kung gugustuhin niya ito, para nga mahirapan siyang mapatay ng mga kalaban niya. May psychic power din itong si Gyutaro, parehas ng kay Daki at Decapitation Immunity. Dahil nga nalilipat niya yung core niya, gumagamit din itong si Gyutaro ng Blood Demon Art na kung tawagin ay Blood Manipulation. Kaya niyang gamitin yung dugo niya sa maraming paraan. Pwede siyang pagalingin ito ng mabilis, hindi siya nawawalan agad ng dugo kasi nga nakokontrol niya ito. Pwede niyang ipang-atake yung mga dugo niya. Gumagamit din si Gyutaro ng armas na kung tawagin ay Kama o Sickles. Napakagaling dito ni Gyutaro na kahit mga batikan na Demon Slayer na gumagamit ng mga espada ay hindi sila umuubra dito. Saka yung mga armas nga pala nitong lalaki na to ay may mga lason. Kaya mahirap pag natamaan o magasgasan man lang.
Ang upper rank 5 na si Gyoko. Itong nilalang na ito ay makikita natin sa Swordsmith Village arc, na susunod na arc pagkatapos ng Entertainment District. Medyo weird yung itsura nitong lalaki na to kasi nga mukha siyang hindi tao. Itong si Gyoko ay may ituturing din na napakalakas na demon. Yung Blood Demon art niya lang ay sinasabi na unique pagdating sa ibang demon at kayang malampasan ang mga kakayahan ng ibang Demon Slayer. Itong Gyoko ay mas malakas kesa kay Daki at Gyutaro, kahit na wala pa itong nakakain na Hashira. Makikita natin ito doon sa laban nila ni Muichiro, ang isa sa 12 Hashira. Ito naman ang mga kakayahan ni Gyoko, ang flesh manipulation, na kung saan kaya niyang baguhin ang sarili niya. Example yung mukha niya na ang ginagamit niya nga ngayong itsura ay yung sa isang genie. May immense durability din itong lalaki na to na mas mataas kesa kay Gyutaro, na yung leeg nga nun ay hindi mahiwa ni Tanjiro. Yung skin nga nitong si Gyoko ay napakakapal at may mga kaliskis na sinasabi na mas matigas pa daw sa isang diamond. Mabilis din ang healing power nito kasi nung muntik na siyang mapatay ni Musan ay nakayanan nitong ibalik sa dati yung sarili niya. May Blood Demon art din itong si Gyoko na kung tawagin ay porcelain base. Yung kapangyarihan niya nga na ito ay umiikot doon sa mga gawa niyang base. O ba nga, kaya niyang gumawa ng ilan sa mga ito kahit gaano kalaki. Pwedeng mag-teleport gamit ang mga ito o kaya kaya niya din mag-trap ng ilang mga bagay kahit na tao. Ang upper rank 4 na si Han Tengu. Itong si Han Tengu ay kasama ni Gyoko sa Swordsmith Village arc. Itong si Han Tengu ay makikilala natin na isang duwag na kahit may makita lang siyang kakaiba ay matatakot na ito. Kahit nung naging demon siya at kumakain pa rin siya ng mga tao, ay itinatanggi pa rin niya ito. At siya daw ay isang inosente sa mga nagawa niya. Kahit na ganun itong si Han Tengu, ay malakas pa din ito. Sa kanyang Blood Demon art ay nakaagawa ito ng 4 na clones na kasing lakas niya. May kakayahan din ito na enhanced stealth, na kaya niyang pagtaguan kahit sila Tanjiro, na may kakayahan na makaamoy ng isang demon. May matindi ding itong tibay ng katawan at bilis. Ang upper rank 3 na si Akasa, ang demon na gustong mapatay ni Tanjiro dahil nga ito ang tumapos sa buhay ng idol ni Tanjiro na si Kyojuro Rengoku. Si Akasa ay makikita mo na isang matipuno na lalaki at may mga tattoo na kulay blue sa katawan na sinasabi na tattoo ng isang kriminal nung tao pa siya. Matigas din ang ulo nito at mahilig sa laban. Dahil nga nasa pangatlo siyang posisyon ay talagang malakas itong si Akasa at natalo nga niya itong si Rengoku at iba pang mga Hashira. Mataas ang kakayahan niya sa pakikipaglaban dahil nga may mga alam ito pagdating sa martial arts na kayang higitan kahit na yung mga malalakas na Demon Slayer. Lalo na at may abilidad ito na kung tawagin ay fighting spirit na kaya nitong ma-predict yung mga galaw ng kalaban niya at mahanap yung kahinaan nito, na matatawag itong si Akasa na unbeatable kapag hindi nakagawa ng counter yung mga kalaban nito. Bigyan ko kayo ng example. Pangalawang pagkikita ni Tanjiro at Akasa sa Infinity Castle ay kinayanan nitong si Akasa na labanan si Tanjiro at si Giyu. Yung dalawang yan ay nasa level na ng isang Hashira, pero kaya pa din ni Akasa. Natalo lang si Akasa nung nagamit ni Tanjiro yung selfless state niya. Okay, hanggang dyan na muna yung spoiler. May mga abilidad si Akasa na kung tawagin ay extra sensory perception, na kaya niyang makita kung gaano kalakas at makita ang aura ng isang tao o demon. Immense durability. Bilang isa sa mga demon na nakakuha ng mas maraming dugo kay Musan, ay itong si Akasa ay may matibay na balat na kahit ilang beses siyang hiwain ay hindi pa din ito tinatablan. Mataas din ang regeneration niya. Malakas, mabilis at napakaliksi nitong si Akasa at napakatalino din ito pagdating sa pakikipaglaban. Mabuhay ka ba naman ng ilang century? Gumagamit si Akasa ng Blood Demon art na kung tawagin ay Destructive Death na nasa form ng martial arts. Gumagawa ito ng combine attack na may mga shockwave at sinasamahan pa niya ito ng kanyang Soryu style na natutunan niya nung tao pa siya. Masasabi niyo na isa siyang hand-to-hand combat master. Makikita niyo ang kakayahan ni Akasa doon sa laban nila ni Rengoku. Panoorin niyo na lang mga katambay. Ang upper rank 2 na si Doma. Itong si Doma ay makikita natin na maayos at mukhang matino naman na lalaki. Hindi siya mukhang demon. Ayon sa info, friendly at mahilig makipag-usap itong si Doma. Pero may bad side siya. Syempre demon eh. Isa siyang walang awa at mahilig pumatay at kumain ng mga tao lalo na ng babae. Kasi nga ang dahilan niya ay para iligtas niya nga daw sa paghihirap sa pamamagitan ng pagkain nito sa kanila. Magaling din ang isip nitong si Doma. May mga kakaibang ginagawa din itong si Doma, na minsan yung daliri niya, tinutusok niya sa ulo niya. At ginagalaw niya dito yung utak niya para nga daw maalala niya yung ibang memorya niya. Anyway, doon na tayo sa kakayahan nitong si Doma. May kakayahan si Doma na tawag ay apathy, na hindi niya kayang makapil ng mga emosyon. Katulad ng mga nasa tao, biological absorption,
Ang kakayahan ni Doma na ito ay kaya niyang umabsorb ng katawan ng tao nang mabilis sa pamamagitan ng physical contact, yung parang mahawakan ka lang niya. Pwede ka nang mawala sa mundo kung gugustuhin niya. May kakayahan din siya na extrasensory perception na hindi uubra sa kanya yung mga sneak attack o sorpresang atake at nadedetect agad niya ng mabilis kung may kahina-hinalang bagay sa paligid niya. Meron din siya syempre ng immense speed, durability at reflexes at napakatalino din itong si Doma. Ang kanyang Blood Demon art ay tinatawag na cryokinesis na kaya niyang gumawa ng yelo sa pamamagitan ng kanyang balat at dugo. Pwede niyang gawin ito kahit nasaan siya naroroon. Yung yelo nga pala na nagagawa niya ay napakadelikado. Kasi pag nalanghap mo lang ito, yung cells ng makakalanghap nito ay makakaapekto doon sa baga at mamamatay agad kasi nga hindi na makakahinga. Expert din si Doma sa Tessenjutsu na mas malakas sa martial arts ni Akasa. Ang pinakamalakas sa upper rank moon na si Kokushibo na nabuhay noong Sengoku era, ang Golden Age para sa mga Demon Slayer. Ang pangalan niya dati nung tao pa siya ay si Michikatsu Tsugikuni. Isa siyang dating Demon Slayer at siya ang kuya ni Yoroichi Tsugikuni, ang pinakamalakas na Demon Slayer na nabuhay. Ang anyo ni Kokushibo ay tao pero pag tumingin ka na sa muka ay doon mo makikita na isa siyang demon dahil madami siyang mata. Pero kahit na gano'n ang itsura ni Kokushibo ay isa siyang magalang pagdating sa mga nakakalaban niya. Na kahit mga Demon Slayer ay ginagalang pa din niya, pati na din sa kasama niya na si Akasa, na gustong gusto nitong ka-sparring, kaso nga lang may inggit siya doon sa kapatid niya na si Yoroichi, dahil nga talented ito at may mga abilidad. Pero nga kahit ganun yung nadadama ni Kokushibo kay Yoroichi, ay mahal at may malasakit pa din ito sa kanyang kapatid. Lalo na nung nakita nito yung bigay niyang pulot na tinatago pa rin pala nitong si Yoroichi, at dinadamdam pa din nung namatay itong kapatid niya. Kaya itinago nito yung plot para nga alaala dun sa kinainggitan at mahal niyang kapatid. Nga pala mga katambay, may kwento ako ni Yoroichi. Lagay ko na lang dito sa taas, baka gusto niyong tignan kung sino si Yoroichi. Okay, doon naman tayo sa abilidad ni Kokushibo. Bilang pinakamalakas sa 12 Demon Moon at pangalawa na pinakamalakas na demon bukod kay Musan, ay itong si Kokushibo at bilang isa din sa matandang demon sa series, kasama na din ang napakaraming experience sa pakikipaglaban. May mga abilidad itong si Kokushibo nakatatakutan ng ibang Demon Slayer. Nakaagamit siya ng Total Concentration Breathing na ginagamit din ng ilang mga Demon Slayer. Na-awaken niya din ang kanyang Demon Slayer mark sa pamamagitan nung nag-train siya kasama ang kanyang kapatid na si Yoroichi. Akalain mo yon yung demon may Demon Slayer mark. Kaya pala minamani niya lang ang dalawang pinakamalakas na Hashira. Meron din siyang biological absorption na ginagamit niya ito sa mga nakakalaban niya at natatalo. Maging demon man yan o Demon Slayer. Kahit ano dito, ina-absorb niya. Nakaagamit din ito ng transparent world. Yung kakayahan na ito ay meron din si Yoroichi na kayang makita yung mga muscle, yung galaw ng dugo at paggalaw ng mga bahagi ng katawan. Kaya niya din yung flesh manipulation. Dito niya nagagawa na paramihin yung mga mata niya at palakasin yung kakayahan niya para makakita. Pati yung espada niya. Kaya niya ding mabago yung forma nito. Dagdag na din natin yung regeneration, durability, speed, reflexes, strength, at menacing aura. At napakatalino din ito pagdating sa pakikipaglaban. Ang Blood Demon art naman nitong si Kokushibo ay ang Crescent Moon Blades, na kung saan lumilikha ito ng mga matatalim na bagay na hugis buwan na nanggagaling doon sa espada niya. At isa siyang biyasa sa paggamit ng espada. Kaya napakahirap niyang kalaban lalo na sa mga Demon Slayer. At ayan ang 6 sa mga pinakamalalakas na demon. Sana ay nagustuhan nyo at nakilala nyo ng gusto ang mga ito. Salamat sa pagnood katambay at see you sa next video. Over and out!